Huwag kayong maingay sa lugar na hindi kayo pamilyar. Story time. Sa Camarines Norte ito nangyari at piyesta sa amin nun. Nagsiuwian kaming lahat, magpapamilya, kasi yun ang hiling ni Lola sa amin. Na umuwi kami para magsama-sama kasi minsan lang daw mangyari yon. Kaya umuwi kaming lahat ng probinsya. Naging maayos naman ang biyahe namin. 2 van ang gamit namin, yung iba naman mga nakamotor. Alas 10 ng gabi kami bumiyahe, Manila to Bicol. Wala namang masamang nangyari sa amin. Nakadating kami lahat ng maayos sa bahay ni Lola. Mga 7 AM na ng umaga kami nakarating. Pagdating namin doon, nagkamustahan, kwentuhan, tapos nagpahinga na kami. Pagpatak ng alas 3 ng hapon, bumili kami ng alak at pulutan para maiinumin kami mamaya sa handaan. Tapos mga alas 6 ng gabi, nagsimula na ang kasiyahan sa bahay ni Lola. Oh, Shot! Kumusta nga pala yung pag-aaral mo? Ang saya siguro nun. Uy, Shot pa! Malaki naman ang bahay ni Lola. May malawak siyang bakuran, tapos puro matataas na puno ang makikita mo doon. Tapos may isang pinakamalaking puno. Nasakop pa rin ang bakuran ng bahay ni Lola na maraming kwento tungkol sa puno na yon. Ang sabi ng ilan, may nakikita raw silang white lady doon at doon din daw sila nakakakita na nagpapalit anyo yung mga aswang. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, nakompleto na kaming lahat. Sobrang saya namin ng gabing to. Makikita mo yung mga bata na sarap na kumakain at yung tito at tita ko masarap na nagkukwentuhan. Yung mga pinsan ko naman masayang nagkakantahan sa video okay. Hanggang pumatak na ang alas 9 ng gabi, biglang nag-iba yung hangin. Ang lakas ng hangin na yon, kakaiba yon. Parang bigla kaming binagyo, pero tumagal lang yon ng mga 10 minuto. Nagtinginan kaming lahat sa langit kung uulan ba, pero wala namang mga ulap. Kaya nung tumigil na yon, tinuloy ulit namin ang kasiyahan. Nung mga oras na to, hindi lang kami yung gumagamit ng video okay, pati rin ang ibang kapitbahay nila Lola. Pagpatak ng alas 10:30 ng gabi, dito na natapos ang kasiyahan namin. Nagligpit na kami ng upuan at mga kinainan. Kasama ko ang mama ko at yung 2 kong tita. Pagkatapos namin magligpit, lumabas sila kuya at 2 kong tito para magkwentuhan pa sa may bakuran. Hanggang maya-maya, nakaramdam na kami ng antok at nagpahinga na kaming lahat. Pero sa kahimbingan ng tulog namin, bandang alas 11:40 ng gabi, biglang may hindi kami inaasahan na mangyari. May biglang namato sa bubong ng bahay namin. Nagulat kami ni mama kung saan nanggaling yun, pero hindi pa